praise God. Isa pong maganda, maaraw at isa pong masaya at pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa na naririto. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos. Ganon din po ay binabati po namin ang mga nanonood sa kanila pong mga live stream, saan man po kayong panig ng Pilipinas at ng mundo. Sumain niyo nawa po ang pagpapala po ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan i-like at i-share po ang kanyang gawain upang sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, makapagpahayag po tayo at makapag-evangelize para mas marami pa pong maabot. Muli po, happy Sunday po sa inyong lahat. September 28 na po ngayon. Napakabilis po ng araw, napakaraming ginawang pagpapala sa atin ng Diyos. Iniwas niya tayo sa napakatitinding mga hagupit ng bagyo. Ngunit nakikisimpatya rin po kami sa mga nasalanta ng bagyo. Alam po namin na kayo po ay pagpapalain at muling ibabangon ng ating Diyos na buhay. Marami nagkasakit pero marami rin pinagalingan Diyos. Amen? Marami nakapag-ani ng gulay, marami rin nakapag-ani ng palay. Maraming mga ginagawang kabutihan ng Diyos. Merong mga nakapag-board exam, merong mga nakapag-provide ng kanila pong mga magulang para sa pag-aaral ng kanilang anak. Kaya salamat sa Diyos dahil patuloy at patuloy niya tayong pinagpapala. Kaya ngayon po, wala tayong gagawin kundi magpuri, magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mag-uumpisa na po ng kanya pong dakilang gawain at pangungunahan po tayo ni Kuya Fer sa pambungad pong panalangin. Yes, O Lord. Yes, O Jesus, inaanyayahan ka naming Panginoon sa umagang ito, God. Tunay nga na ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay nga, Panginoon, sa bawat panahon, sa lahat ng pagkakataon, yung kabutihan at wagas mong pag-ibig, Panginoon, sa amin, ang aming nararanasan, O Lord. Kaya't sa oras na ito, patuloy po nating papurihan at dakilain ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Wala kang katulad, walang gaya mo, ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon, na wala kang katulad. Wala kang katulad, walang gaya mo, ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Yes, O Jesus. Mga salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw, isip ko ngayon'y binabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsamba, ialay, Panginoon,
pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Itataas ang pangalan mo, itataas, ihayag, pangalan mo, itatanyag, ang pagsambay, ialay, Panginoon, minsan pa, ikaw lamang. Awitan po natin. Itataas, ihahayag, pangalan mo, itataas, ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Minsan itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, ialay, Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah, Lord. Yes, Lord Jesus. Jesus, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Yes, hallelujah. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Muli, dinako mo kami sa lugaring ito upang magpuri, magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lord, salamat sa buong magdamag na pag-iingat mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat sa pagising namin sa umaga, Panginoon. Mayroon kaming buhay, may hininga, Panginoon. Nandun ang lakas, Panginoon, na ikaw ay aming mapapurihan sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, ala na kaming mahahanap pa, Panginoon, dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon, na ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming mapapurihan sa umagang ito. Lord, sa umagang ito, patuloy kami lumalapit, Panginoon, patuloy kami nagpapalinis, Lord, sa umagang ito. Kung ano man ang iyong nakikita sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, Lord, pakahugasan mo kami ng iyong dugong banal upang maging karapat-dapat kami sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay may gagawin ka, Panginoon. Sa umagang ito, mga Panginoon, ay mapalalakas ka, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, lahat ng anak mo, Panginoon, ay ikaw ang papala sa bawat isa, Panginoon. Maraming magagaling, Panginoon. Maraming lalakas, Panginoon. Marami kang itatayo, Panginoon. Marami kang gagawin sa umagang ito. Marami kang himalang gagawin sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin din namin sa umagang ito, Panginoon. Lahat ng iyong gagamitin, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na sa maghahatid ng mensahe, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang siyang tuntungan ng iyong mga salita, Panginoon. Lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, Lord, ay yung itataas mo, yung ikaluluhati ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng aming bitbit na panalangin, Panginoon, ay mayroon ng kasagutan, Panginoon. Lord, salamat at dalangin din namin, Panginoon, sa aming mga kapatid sa live stream, Panginoon. Lord, ikaw patuloy magpala sa kanila, Panginoon. Ganoon din, Lord, sa aming mga dito sa Pilipinas, Panginoon, sa ibang masama, Panginoon, Lord, sa aming mga pinagkakabuhayan, Panginoon, Lord, ikaw patuloy magpapala sa bawat isa. Lahat ng aming mga pangailangan, Lord, alam namin ikaw magpo-provide ng ito, Panginoon. Lord, salamat din, Panginoon, sa nakalipas na bagyo, Panginoon, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na nasa lanta ng bagyo, Lord. I-comfort mo po sila, Panginoon. Bigyan mong kapayapaan ng puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat sa umaga ito, Panginoon. Sa ilang namin binabalik ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen.
isang masaya at mapagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na ang ating Diyos ay mabuti, tapat, kailanpaman, kaya't patuloy po natin siyang purihin at dakilain po natin ang kanyang pangalan sapagkat sa kanya may tagumpay, sa kanya may pagpapala at higit sa lahat kagalingan. Kaya't ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri na para lamang po sa kanya. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa aming mga buhay, hindi ka magbabago at wala kang katulad. Hallelujah, Lord. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ikaw lamang, Panginoon. Maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Napakasarap magpuri, kahit patuloy ka naming pasasalamatan at dadakilain namin ang iyong pangalan. Hallelujah, Lord. Kadakilaan na Diyos na Hari, aming ihahayag.
magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo, Panginoon. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Hahanga mong pagkilos, aming inaasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. O purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw lamang ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag katapatan at kadahilan mo, Jesus. Kadakilaan na Diyos na Hari, aming ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa sa alinmang mga lahi, sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. O purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo maranasan. Ikaw lamang ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag katapatan at kadahilan mo, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag katapatan at kadahilan mo, Jesus. O minsan papurihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag katapatan at kadahilan mo, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay ngang tapat ka sa aming mga buhay, Panginoon. At sa oras na ito, God, patuloy kaming lumalapit sa iyong presensya, sapagkat sa iyong presensya nararamdaman namin, Panginoon, yung wagas mong pag-ibig, O God. Tunay nga na sa iyong presensya, doon namin natatagpuan, Panginoon, yung kapayapaan, O God, na hindi namin makita dito sa mundo. Tunay nga, Panginoon, na sa iyong presensya, doon nagmumula yung kagalakan, Panginoon, yung kalakasan, Panginoon, na nanatili, Panginoon, sa aming mga puso. Kaya't patuloy ka namin nga awitan, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Yes, so Jesus. Yes, so God. Hallelujah, Jesus. Yes, so God. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig, Diyos ng langit at lupa.
Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha, aming Yesus. O aking Yesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa hilikhain, krus mo ang tanging iyayakapin, ika'y susundin. Yes, oh Jesus, ika'y susundin. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. O Diyos ng langit at lupa, Diyos ng langit at lupa, o sa yakap mo, Panginoon, sa yakap mo umaasa. Pag-ibig mong di nagmamali, tunay kang kamangha-mangha, aming Yesus. O aking Yesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa hilikhain, krus mo ang tanging iyayakapin. O aking Yesus, o aming Yesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa hilikhain, krus mo ang tanging iyayakapin. O minsan pa, o aking Yesus, pag-ibig ng buhay ko, sa
sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa hilikhain, krus mo ang tanging yayapin. Ika'y susundin, oh Jesus, ika'y susundin. Hallelujah, Lord. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, Panginoon. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh Jesus, ikaw lamang. So Jesus, ikaw lamang, Jesus. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, oh sa'yo lamang, Panginoon, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw
kaligayahan ko, haganapan ko. Jesus, minsan pa ikaw ay sapat, ikaw ay sapat. Wala nang ibang kaligayahan ko, ikaw lamang. Kaligayahan ko, haganapan ko. Jesus, ikaw lamang. O sa'yo lamang ang papuri, sa'yo lamang. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O minsan pa sa'yo lang, Panginoon, ang aming buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw lamang yung kailangan namin, Panginoon. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Yes, O Jesus, ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amang dakilang makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa Espiritu Totohanan. Maraming salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Mas maraming salamat sa patuloy na kalakasan ng aming mga buhay. Salamat sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kaligtasan sa mga aming ginagawa araw-araw, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa aming mga kasama, sa aming mga pamilya, Panginoon, na nandito ngayon sa umagang ito. Lord, sa aming mga kasama sa online, Panginoon, pagpalain mo po sila. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, ikaw po ang manguna, Panginoon, sa aming gawain. Holy Spirit, ikaw po ang kumilos, gumawa sa aming kalagitnaan. Jesus is here. The presence of the Lord is here sa umagang ito. Kaya Panginoon, ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw lang ang aming pupurihin at dadakilain. At ikaw lang ang aming luluwalhatiin sa umagang ito. Lord, kami ay samahan mo. Holy Spirit, ikaw po ang patuloy na mag-anoint sa amin, Panginoon. Anoint your servant, anoint your word. Anoint ang mga anak mo, Panginoon, na makikinig na yung mga salita. Ang iyong buhay na salita, Panginoon, ito po ay mailalagay sa matabang lupa ng aming mga puso, Panginoon, na ito po ay may apply namin sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Paglabas namin dito sa sambahang ito, sa umagang ito, kami po ay nakapagpahinga, mapayapa, Panginoon. At kami po ay patuloy, Lord,
na magpupuri at ikaw po ang patuloy naming sasambahin. Ikaw po ang patuloy na dulwalhatiin sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin at ikaw at sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Isang pinagpalang umaga po uli sa buhay ng bawat isa. Salamat po uli, Pastor, sa pag-anyaya sa akin sa umagang ito, sa patuloy na pagpapahayag na kanyang mabunting balita. Amen. So, kinagagalak ko pong makasama ang lahat at lalong-lalo na po dun sa online followers natin. Patuloy po nating i-share at itag ang ating gawain para marami pa pong makakilala sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Pakisabi sa katabi mo, fresh na fresh ka ngayon. Kasi nakapagpahinga po tayo. Isang linggo pong bagyo, amen po ba? Kaya po yung aking pong i-share sa umagang ito ay inline po sa nangyari sa buong linggo. Ang title ko po ng message ko ay Finding Rest. Ito po yung kapahingahan na hinahanap natin. Gagamit po ang Diyos ng bagyo. Amen? Gagamit po siya lahat ng paraan para tayo makapagpahinga. Amen? So yun po yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Kaya sabi po dito, as humans, we face battles in life. Lumaharap po tayo lahat ng mga pagsubok at pakikibaka. Amen po ba? Wala pong, nakikita po natin yon. Hindi lang po ang Pilipinas. Buong mundo po. Amen? Pag nakita nyo po yung social media, yung mga news, yun po ay hindi lang po ang Pilipinas ang nakakaranas ng baha. Amen? Kasi ito po ay panawagan. Nasa last days na po tayo. Nasa huling araw na po tayo. Kaya hindi na po natin kailangang magtrabaho ng magtrabaho. Kailangan din po natin ng kapahingahan. Kaya sa umagang ito, ang panalangin ko po sa ating lahat ay makaranas po tayo ng kapahingahan sa presensya ng Diyos. Kanina po nung nagpupuri po tayo, ako po ay naiyak at ako po ay talagang nagkaroon ng galak. Dahil po naranasan ko po yung presensya niya. Tuwing pupunta po ako dito, nararanasan ko po yung anointing ni Lord. Lahat naman po ng sambahan, kahit sambahan ng San Roque, nandun yung anointing ni Lord. Pero ibang-iba po, minsan, siyempre, depende po sa ating naranasan ng buong linggo. Dahil po tayo ay nakapagpahinga, nandoon po talaga yung presensya ng Diyos. Amen? Nandoon po talaga nating mararanasan siya. Amen, sa ating mga buhay. Kaya sabi dito, as humans, we face battles in life. Marahil tayo ay makipagsubok sa karamdaman. Amen? Sa pamilya, emotionally and mentally, na kinakarap. Wala tayong kapahingahan at kapayapaan. Kahit may success, darating din ang failures. In spite of everything, can you still see God is good and His mercy endures forever? Sabihin mo sa katabi mo, God is good. Amen. Yun po. Talaga kahit ano pong ating nararanasan, masasabi pa rin natin ang buti-buti ng Diyos. Amen. Rest is essential. God calls us for a God-focused life. We all encounter demanding times in our lives. Trials are not permanent. We all need restoration. Ang kapahingahan daw ay napaka-importante sa ating mga buhay. Amen. Kailangan ang focus natin kasi sa sobrang dami ng demand ng buhay, may pagsubok na darating, pero nandoon po na ito po ay isipin natin na dadaan lang po. Hindi po natin ito tatambayan. Amin po ba? Tayo ay dadaan ng pagsubok araw-araw, pero kailangan po pag bumalik po tayo sa ating Diyos na buhay, sa presensya niya, tayo ay marirefresh uli. He will refresh us, He will restore us, and He will satisfy us again and again. Amen. So, napaka-importante daw ng kapahingahan. Sabi niya dito sa Psalm 23, verse 1 to 3, verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Verse 3, restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Amen.
Hallelujah. Sino po dito ang gusto ng kapahingahan sa umagang ito? Lahat po tayo, amen. Hindi lamang sa ating katawan, amen, kundi sa ating puso at isipan. Paano natin masusumpungan ang tunay na kapahingahan? Kaya sabi dito sa awit, di ba, yung Psalm. Ang Psalm po, ito po ay composed po ito ng 150 books. Amen. At ito po ay pinakapaborito. Itong pinakapaborito kami, Psalm ay Psalm 23. Ito ang most quoted scripture. It speak directly to our first struggles and hope. Amen? Ito po ay sinulat ni David upang maging patutuo sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, kailangan po natin ngayong umaga ay pakinggan po natin ang kanyang mga salita. Paano daw natin masusumpungan ang kapahingahan? Amen. Ang una po nating puntos ay relationship. Amen. Sabi dito, Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd." Si Yahweh ang aking pastol. Amen. Tayo po, bilang isang mananampalataya nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siya na po ang ating naging pastol. Amen. Ang ating shepherd ay yun po yung ating amang nasa langit. Amen. At yun po, katulad po ng mga magulang, sino po dito? Lahat, marami pong magulang dito. Bilang isa kang magulang, amen, inaalagaan mo ang iyong mga anak. At tayo rin bilang mga anak ng Diyos, inaalagaan tayo ng ating pastol. Kaya nasasabi ni Lord, "The Lord is my shepherd," dahil po siya po ay may relasyon sa Diyos. Kaya hindi po tayo pumunta dito para sa relihiyon. Pumunta po tayo dito lahat, every Sunday after Sunday, pumupunta po tayo sa simbahan dahil tayo ay may relasyon na. Ang tanong ko po, kumusta na po ang relasyon natin sa Panginoon? Amen. Ikaw ba ay close na close pa rin sa Kanya? Ikaw ba ay malalim pa rin? Ikaw ay malapit na palapit pa rin sa Kanya? Amen. Hallelujah. Si Inang lang narinig ko nag-i-amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi kailangan po nating paulit-ulit nating yung relasyon po, di ba? Lahat, the important thing in life is relationship. Kahit saan ka pumunta, sa magulang, sa anak, sa trabaho, relationship is very important. Pero pag wala po tayong relasyon sa Diyos, hindi po tayo malapit sa Diyos at hindi po tayo talaga close na close sa Kanya. At tayo po ay pagod na pagod, wala po tayo, hindi po maayos yung relasyon natin. Unang-una yung relasyon natin sa Diyos at relasyon sa pamilya. Kaya kailangan po nating bumagyo pa ba para magkasakasama ang buong pamilya? Kailangan pang magpadala si Lord ng mga calamities para tayo ay magpahinga uli. Kaya David declares, "The Lord is my shepherd." Kaya niya nadideklara. Sabi niya, he has an personal, an intimate relationship with Him. Pag personal po yung relasyon natin, di po ba, ay kahit tingin lang po, nagkakaintindihan, di ba? Tapos sa siko, di ba? Nagkakaintindihan na po tayo, di ba? Kasi close ka, di ba? Sa nanay mo, sa tatay mo, di ba? Kalabitin lang, mga nanay, di ba? Kinakalabat ka ng anak mo. Alam mo na kung ano yung kailangan ng anak mo. Amen? Ganon din yung ating pastol, si Yahweh. Kaya si Yahweh po, siya ay makapangyarihan. Siya ay omnipotent, siya ay omnipresent, nandoon siya sa lahat ng dako. Kaya siya po ay, kung personal po natin siyang tagapagligtas, ay may personal din po tayong relasyon sa Kanya. Kaya sabi niya, His confidence came from knowing God personally. Kaya ang lakas-lakas po ng loob natin. I mean na kahit sa lahat ng pagsubok, kahit ngayon, ang nagpapalakas po ng loob ko para humarap dito, para makapag-share ng salita ng Diyos, ay ang kanyang confidence, God confidence, hindi po sa sarili kong lakas. Amen? Doon po, pag tayo po ay close na close sa Kanya emotionally, yung emotion natin ay okay. Hindi po negative and positive, negative and positive. We all go into positive. Pag negative na uli, naalala po yung mga cellphone nyo, pagka wala na, lubat na, nagpapanik na tayo. Amen po ba? Naghanap na tayo ng saksakan. Tayo po ba ay sumasaksak pa rin sa presensya ng Diyos? Amen. So, ganoon din po kung tayo po ay nagpapanik. Pag wala nang charge yung cellphone natin, lubat na, nasa 10% na lang. Tayo din ba ay tatakbo kaagad sa presensya niya?
sa ating Yahweh, sa ating pastol? Amen. Tayo po ay dapat tumakbo. Kung ang ating cellphone ay binabantayan natin, pag nalubat na, dapat binabantayan din po natin ang ating relasyon. Amen. Napaka-importante na yung relasyon natin. Pag binantayan natin ang relasyon natin sa Diyos, magiging okay din po ang relasyon natin sa asawa at anak, sa ating magulang, sa ating kapitbahay, amen, sa ating trabaho. Kaya nakaka-importante na palagi pong pinapaalala ng Panginoon. Kaya ito pong Psalm 23, i-memorize po natin to. Ito po ay palagi ko po itong dinideklara araw-araw pagising ko. Si Yahweh ang aking pastol. Amen? At sabi nga, siya ay, he is close to God. Kasi si David po ay close na close sa Panginoon. Siya po yung best friend. Best friend niya po si Lord at closest companion. Kaya tayo po may best friend. Dapat si Jesus muna yung best friend natin. Amen? At saka yung closest companion. Siyempre, lalo na po yung mga may asawa, siyempre hindi po inuuna yung asawa, inuuna si Lord. Kasi pag hindi okay ang relasyon mo kay Lord, hindi rin okay ang relasyon mo sa asawa mo. Amen po ba mga minamahal na mga couples? Amen. So sabi niya, he's his best friend. Even when everyone leaves, he is always with him. Minsan may time po na mag-isa lang tayo. Kailangan ipagpasalamat po natin pagka tayo po ay may time na mag-isa lang. Yung po kasama natin si Lord, doon po natin talaga patuloy na i-cultivate. Yung alagaan po natin yung relasyon natin sa Kanya. Dahil sa kabisihan natin, minsan nakakalimutan natin na nandyan pala lang, yan lang siya sa tabi-tabi. Minsan yung emosyon natin, talagang pagod na pagod ka, lungkot na lungkot ka. Pero hindi mo na nararanasan yung presensya niya kasi hindi mo na alam na siya pala ang pastol mo. Amen. Kaya the Lord, who is the Lord? The Lord is our Savior. The Lord is our healer. The Lord is our comforter. Amen. Hallelujah. Siya po ang ating kalakasan, ang kapahingahan. Amen po ba? Kaya idideklara natin araw-araw po, si Yahweh ang aking pastol. Si Yahweh ang aking pastol. Amen. Yun po, unang-una, yung relasyon natin sa Diyos, atin po yun aalagaan. Amen po ba? Sorry. Sabi po ni Inang kanina, napaka-praise daw natin, di ba, Inang? Kahit senior citizen na, praise pa rin. Kasi, inaalagaan po natin yung ating relasyon sa Diyos. Christ cares for us. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo at banal na Espiritu ay lubos, nagmamalasakit sa bawat isa sa Kanyang mga anak na hangad niyang mahalin. Amen? Pangalagaan, ingatan, gabayan at maging malapit sa Kanyang anak, katulad ng mabuting pastol sa Kanyang tupa. Amen. Si Jesus po, amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ay nasa atin na. Yun po ang nagmamalasakit sa atin. Amen. Ay nagmamahal sa atin, araw-araw iniingatan, pag alis mo pa lang ng bahay, gagabayan. Amen? At tulad ng mabuting pastol, amen, sa kanyang tupa. Amen. So tayo bilang mga magulang, inaalagaan natin ang ating mga anak, pinananalangin. Amen. Palaging ginagabihan, tinatanong, kung okay ka lang ba anak? Amen. Kasi tayo po ay, patuloy po natin silang inaalagaan at nagki-care po tayo sa ating mga anak. Ilalong-lalo na po yung ating Diyos na buhay. Kaya pag tayo, ang relasyon natin ay talagang malalim na malalim. Kahit anong pagsubok ang dumating, hindi po tayo patitinag. At darating iyon, hindi natin tatambayan, dadaan lang. Pagkatapos mo, di ba pagkatapos po ng pagsubok, lalakas ka uli? Amen? Kasi ang sabi niya sa Juan 10:11, ako ang mabuting pastol. Inialay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. We are His sheep. Tayo mananampalataya ay mga tupa ng Panginoon na pinag-uukulan ng kanyang pagmamahal at pangangalaga. Bagamat tayong lahat ay parang tupang ligaw, tinutubos niya tayo sa kanyang banal na dugo natigis sa cross ng Kalbaryo.
tayo daw ay para ding mga tupa. Minsan po, di ba, bilang mga anak na ng Diyos, tayo may mga anak. Di ba yung mga anak po natin ay naliligaw? Pero bilang magulang, ikaw po ay ginagabayan mo po siya. Amen, binibigyan po siya ng attention para hindi tuluyang maligaw. Amen. Kaya pag naliligaw na po tayo, ganon po niya tayo kamahal. Papabalikin niya po ulit tayo at patuloy niya tayong pinag-uukulan ng pagmamahal at inaalagaan. Kaya patuloy po pag ang ating relationship sa Kanya ay nakatuon tayo sa pastol na siya at laging nagbabantay sa atin, tayo po ay hindi maliligaw. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka maliligaw. Hallelujah, Jesus. Amen. Kasi po, yun po yung pinaka-importante po. Everyday po, alagaan po natin. Kaya po tayo na manalangin, tayo po ay nagdi-devotion. Kumusta na po ang devotional life natin? Amen. Kumusta na po ang buhay panalangin natin? Kumusta na pa ang paglilingkod natin? Andito pa rin tayo sama-sama. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Malapit na matapos ang taon, nandito pa rin tayo. Hallelujah! Andito pa rin tayo magkakasama. Isa tayong spiritual family. Amen. So, hindi po tayo susuko kahit ano pong naririnig natin sa social media. Sobra po yung problema natin sa bayan natin, sa bansa. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mga pinuno, presidente natin, mga congressman, senador, lahat ng namumuno. Especially yung DPWH. Atin po ipanalangin yun. Bakit po binibigay ng Lord ang mga pagsubok na yun? Kasi yung mga tao, ang kailangan po, ang the best important thing magkaroon ng relasyon. Kaya po ang tao gumagawa ng kasalanan dahil wala po silang tunay na relasyon sa Diyos. Anong ginagawa nila relihiyon? Di ba magpapayaman sila mamibigay ng pera pero ninakaw? Tama po ba yun? Yun po yung relihiyon. Nung tayo ay Katoliko pa dati, marami naman din pong Katolikong may relasyon. Amen? Yung ibang religion po kasi, ang ginagamit po nila mabuting gawa. We are saved by grace through faith. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa ating pananampalataya. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya hindi po tayo magpo-post o nagbigay ako ng ganito, nagbigay ako ng ganito. Hindi po yun. Yung po magbibigay po tayo kasi yung po yung ating pagmamahal sa Diyos. Di ba bilang isang anak, ama, ina, bakit mo bibigyan yung anak mo nang hindi ka bubuti sa kanya? Ang isang batang 1-year-old, hindi mo pwedeng bigyan ng patalim o ng scissor, di ba? So ibibigyan mo siya ng tama. Amen? At iingatan mo yung anak mo na hindi mapahamak. Ganon din tayo bilang mga mananampalataya. Kailangan isipin natin, wala na yung relihiyon, tapos na yon. Nandito na tayo sa relasyon sa Diyos. Yung relasyon na yon, aalagaan natin katulad ng pag-aalaga sa atin ng ating mabuting pastol na ang Panginoong Hesus. At siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Para yung mga pagsubok sa buhay ay atin pong maharap na hindi tayo maligaw. Amen? Tayo po ay magpapatuloy hanggang matapos yung taon. Halimbawa, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya po, ako po ay nalulugod at masaya po ako na yung sambahan po natin dito. I was here 2016 hanggang ngayon. Nakita ko po kung paano lumago kayo sa inyong relasyon sa Diyos. Amen? Nakita ko po kung paano yung mga magulang, dati mga bata lang. Ganon din po yung panalangin ko sa San Roque. Ang aming church ay nasa 30, 40 ang bata, pero wala pa pong mga magulang. Kaya panalangin ko pagdating ng araw katulad nyo, after 10 years, hindi naman po 10 years, dapat 1 year na lang o 2 years, na ipadala din po yung mga magulang dito. Kasi napaka-importante po, di ba, Christianity begins at home. Madadala nyo yung mga magulang nyo, yung mga apo, ang susunod na relasyon ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. Kasi napaka-importante po yung relasyon sa Diyos. Kaya nakakalimutan po natin minsan, syempre kailangan po nating pailalahanan araw-araw na tayo ay hindi tayo perfecto. Pag wala po yung pastor natin, spiritually, si pastor. Yung mga leader dito, yan sila Ate Isa, Kuya Nestor, yung mga nagpe-preach dito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Yung mga nagsisil group, yung mga leader dito, yung mga workers, sila po yung ating pastol. Amen? Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na sila po ay ating igalang, sila po ay ating ipanalangin, na lalo pa pong maraming maabot, magkaroon ng relasyon ang mga tao sa Pilipinas. Kaya gumagawa ng kasalanan ng ang ating mga tao sa gobyerno. Bakit? Wala po silang tunay na relasyon. Amen? Hindi po natin sila i-judge. Kawawa po sila. Kawawa po ang ating bansa. Sa Amerika po ngayon may revival. Kasi sa isang taong may boses. Siya po ay si Charlie Kirk. Alam niyo na yung nanonood ng social media. Siya po ay pinatay. He is only 31 years old. 31 lang po siya. Nag-minister po sa isang university at siya po ay pinatay dito sa puso. Isang shot lang po. Kasi siya po ay pinapangaral po niya yung salita ng Panginoon ng tama. Kasi marami pong Kristiyano, hindi tama ang doktrina. Mahal natin lahat, mahal ng Diyos tayong lahat. Amen? Wala, green, yellow, black, and white, lahat ng kulay. Hindi po siya nagtatangi. Kasi sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi maililigtas niya. Kaya yung ano po na yon, yung kapatiran po na yon, biro mo funeral service mo, all over the world, nasa more than 100,000 ang pumunta. Tapos yung presidente nandun, vice president nandun. Dapat mangyari sa Pilipinas yon. Amen? Pero di ba naalala nyo, last 6 years ago, napakagulo ng Amerika. Ngayon, inaayos. Ganon din yung bansa natin, inaayos. Sino nag-aayos? Si Yahweh. Ang ating pastol, hindi ang tao. Kaya pag ang tao may tunay na relasyon sa Diyos, siya ang mag-aayos sa atin. Kaya sabi mo sa kapatid mo, kapatid, umayos ka muna. Judge tayo ng judge sa mga senador. Pero tayo ba ay ayos na? Amen. Patalastas lang po yun. Pero totoo po yun. Sabi nga, joke, the truth hurts. Amen po ba? Kasi yun po si Charlie Kirk po, grabe po yung impact. Marami pong na-born again. Dito rin sa Pilipinas, marami po din pong kabataan na, yung mga Gen Z. Amen. Sila na po yung mga totoong Kristiyano. Amen, na talagang magre-raise up. Kaya yung kabataan, sila yung dapat maging, ng simbahan. Sila yung patuloy na magpapatuloy nito. Kasi kami ay mawawala, yung mga magulang natin, mga apo-apuhan na natin ang magpapatuloy at mga anak. Kaya kung ang isang magulang walang tunay na relasyon, hindi rin magkakaroon ng tunay na relasyon ang mga anak. Kaya kailangan ang pastor natin, tulad ko kanina, sa simbahang ito ay si pastor. Nakikita natin siya yung pagtsatsaga. Amen? Palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating pastor. Tsaka ni ma'am. Amen, sa kanya mabuting may bahay. Kasi kailangan po natin na maunawaan, bakit kaya ginagawa ng mga pastor ito, ng mga lingkod ng Diyos. Kahit minsan kami pinipersecute, marami po kaming naranasan. Ako po, nung mula nagsimula kami sa San Roque, grabe po yung karanasan ko po. Kaya sabi, may pupunta sa church mo, sabihin, pwede na siyang mag-preach. Hindi po. Kailangan po dumaan sa process. Alam niyo po lahat, yan si Mami Chuna, sila Tita Irene. Alam niyo po lahat kayo inang. Alam niyo po kung ano yung pinagdaanan namin sa San Roque. Gusto ko na pong mag-give up. Gusto ko na bumalik ulit sa Amerika dati. Pero pinalo po ako ni Lord. Ayoko pong paluin ng 2x2. Pinalo po ako ni Lord. Pero nung bumalik po ako, yun po yung sinasabi ko na siya talaga yung pastol natin. Kasi nung ako po ay nandun, ang goal ko lang po, ang iyak ng puso ko, kasi kami po ay naggagawain sa kulungan ng baboy. Marami po ditong nakapunta doon. Ang iyak ko lang po sa Lord, bigyan kami ng magandang church. Pero nung bumalik pa ako, nung ako po ay sumunod, binigay pa niya, sobra. Palakpakan natin si Lord. Kaya napaka-importante po yung pagsunod, papaluin ka muna. Katulad, di ba, yung tatay, nanay natin, pag hindi ka sumunod, kailangan paluin. Pero ngayon yung mga bata, pinapalo pa ba? Hindi na, di ba? Sila na yung nasusunod. Pero nakakaawa po.
Kasi dati-dati kinukurot, di ba, inahampas. Si inang nagdadala ng walis tingting, di po ba? Ngayon wala na po yun. Amen, wala na po yun. Kaya kailangan po, ang pastol din po, hindi lang tayo inaalagaan na binibaby tayo pa bebe. Inaano din po tayo, dinidisiplina. Kaya yung mga disiplina po natin, lalo na po, dito po maraming may calling. Amen, ako po ay 30 years sa ibang bansa. Ako'y takbo ng takbo, parang si Jonah. Pero yung pala ay preparation lang yun para ibalik ka sa bansa mo. Kasi kawawa yung bansa na walang Diyos. Na hindi si Jesus ang Diyos. Amen. Kaya yun po yung unang puntos natin. Yun po ang relationship. Nasa pangalawa na po tayo. Number 2 is enough. Verse 1, I shall not want. Hindi magkukulang. Siya ay sapat at tapat. Bakit po tayo nagkakaproblema? Dahil hindi tayo makontento. Lahat naman po tayo, palukpakan natin si Lord, lahat tayo. Akala niya itong kulang trabaho ko ng trabaho, business ng business dito. Tapos, hindi naman po masamang magkaroon ng pera, magkaroon ng business. Pero minsan, kailangan padali ni Lord ang bagyo para hindi ka na pumasok sa school. Yung mga bata, wala nang time sa Panginoon. Amen. Ang daming homework. Amen. Ang daming projects. Mga magulang. Amen. Hindi na naalala ang magpahinga. Amen. Kailangan po, sabi mo sa katabi mo, hindi siya nagkukulang. Siya ay sapat at tapat. Malapit nang matapos ang taon. Pinabayaan po ba tayo? No. Hallelujah. He is enough for us. Jesus is enough. Sabi niya, all our needs are supplied. Pilipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Hindi siya maubusan ng supply. Ihanda tayo paano natin tanggapin. Lahat ng pangailangan natin, naubusan ba tayo ng bigas? Hindi. Kaban-kaban. Naubusan ba tayo ng gulay? Ako yung nablibless. Pagdating ko dito, meron akong itlog, meron akong gulay. Hallelujah. Jesus, palakpakan natin si Lord. Sinusuplayan niyo po ako ng mga pangangailangan. Yun po yung mga paborito kong pagkain. Amen. Yung healthy. Amen. He supply our needs. Kaya, enough po siya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya kailangan, pag siya po ang may relasyon tayo sa Kanya, isipin na po natin, wag na tayong mag-worry, o paano kaya bukas, paano kaya yung pagkain namin, paano kaya pag nagkasakit, paano kaya pag nawalan ng trabaho, paano kaya pag nalugi ang negosyo. Amin po ba? Without what if, nawalan tayo ng work, nalugi tayo sa negosyo, hindi gumaling sa karamdaman. Di ba marami nang pinagaling dito? Amen. Marami nang patutuo dito. Kaya yung mga nagpapagamot pa ngayon, sila ay gagaling. Patuloy po nating panalangin ang ating mga kapatid may karamdaman. Ideklara na natin na magaling na sila. Amen. Hindi tayo dapat nagda-doubt sa trabaho. Amen. Napakarami pong trabaho. Amen. Magtanim ka lang ng ampalaya. Kakain ka na. Ako po ay talagang dito sa Pilipinas, nung sa ibang bansa po, akala natin ay pag uwi natin sa Pilipinas, tayo po ay, sabi nga ng kapatid ko dati, at hindi ka magdidildil ng asin sa Pilipinas. Kasi palagi po tayo nag-worry, di ba? Kasi yung naging komportable tayo sa comfortable life. Pero mas masarap ang buhay sa Pilipinas, mga minamahal. Ako po, grabe po yung prutas namin sa bukid. Pagkatapos ng bangga is kayamito, tapos avocado. Mayroon pa kaming avocado, may mangga, mayroong guyabano, mayroong langka. Pinapadala ko po sila ay nandito. As mayroon po lahat, duhat, lahat po. Ngayon, atis po. Kaya kailangan po tayo, ang isip po natin na enough na po yun. Kung mayroon po kayong bakuran, may kunting paso, magtanim po kayo. Para hindi po kayo maubusan. Hindi po tayo titingin ng kung mga anong bagay na bibili ng hotdog, bibili ng lahat ng mga processed food. Amen. Sabi dito, fear and worry can silence God's promises in your life. Yung worry pa at pagkatakot, hindi po na-accomplish yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Ito po ay napapatahimik. Amen. Natatahimik po tayo pagkang nag-worry, di ba tahimik ka? Nag-aalala ka? Nag-worry ka, tahimik ka. Pero sa halip na magdeklara ka, Jesus is enough for me.
Hallelujah. Siya po ang enough sa atin. Kaya hindi po tayo mangangamba. Di ba, isang linggo tayo may bagyo, ang sarap ng kain natin. Amen po ba? Yun po, He cares for us. Amen. Sinusupply niya po yung ating pangangailangan. He is the sword of our strength. Kahit mawala ang trabaho, negosyo, all material things, pwedeng mawala ang lahat sa atin. Everything is temporary. He is our source. He is always enough. Siya ay sapat at tapat sa ating mga buhay. Kaya nga ang ating ang ating team sa taong ito ay walking in faithfulness. Kaya tayo tapat dahil siya ay naging tapat muna sa atin. Matthew 6:25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang ako'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan kaysa damit. Hallelujah. Hindi tayo mag-worry sa pagkain. Amen. Supply na supply tayo talagang sobra-sobra pa, pinamimigay pa natin. Amen. At yung mga kasuotan natin, di ba, ang gaganda natin. Sabi mo sa katabi mo, you're beautiful, you're handsome. Ang pugi mo, ang ganda mo. Hallelujah. Kaya kailangan hindi tayo mag-worry. Yung pa lang, grabe na yung biyaya ng Diyos. Kasi yung mga maliliit na bagay, yung po yung nakakalimutan natin bilang anak ng Diyos. Nakakalimutan natin magpasalamat. Amen. Nakakalimutan natin pagsalamat na may pagkain sa harap araw-araw. Hindi lang lunch, hindi lang breakfast, lunch, and dinner, may merienda pa 5 times a day. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya kailangan hindi po tayo mabalisa. He is enough for us. Amen. Kailangan po tayo bilang mga anak na ng Diyos, palagi nating, hindi tayo mag-worry kung ano mangyayari bukas kasi lahat ito ay temporary lang. Hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Amen. Kaya kailangan po palagi ang ating mga sarili ituon natin sa relasyon natin sa Diyos. At palagi natin isipin pag mayroon pong mga pagsubok, pagkaramdaman, mga bagay na ating inaharap. Temporary lang yan. Lilipas din yan. Hindi natin tatambayan yan. At tayo ay mananahimik. At babalik tayo sa presensya ng Diyos. At pag nandun na tayo sa presensya ng Diyos, babasahin natin yung Biblia, nandoon yung mga pangako ng Diyos. Yung mga promises niya, isiyan, amen. Amen. So yung mga pangako na yun, pag pumunta na tayo doon, di ba, nagbabasa kayo ng Bible, yung mga scripture, yun po ay i-meditate natin at ito po ay magmamanifest, lalabas po sa atin. Kaya yung salita ng Diyos, napaka-importante po yung pagdidibusyon, pananalangin, amen, pag-aatin ng cell group, at saka yung pagsasama-sama katulad nitong linggo, tayo po ay nagpapalakasan. Inalagaan natin ang isa't isa. Ako pag pumupunta dito, lumalakas po ako. Palakpakan natin si Lord. Nakikita ko po yung mga magulang ko dito sa pananampalataya, mga kapatid. Amen? Masayang-masaya po ako. Kaya isa ko pong kagalakan ang patuloy na pumunta dito. At minsan po, pag kasi pastor po, inasayan pa ako dito, may time na hindi ako makapunta kasi nga busy, may mga ginagawa. Pero ginagawa ko po talaga ng time na sabi ko, Lord, pag pumunta po ako doon, gusto ko po ay yung ipapahayag ko pong salita, ay yung mga pangangailangan ng aking mga magulang at kapatid doon. At yung pagkain na yun, yung salita ng Diyos, yung kinakain ko, kung ano yung nararanasan ko araw-araw, ito po yung kapahingahan. Hindi po ako nagpapanik, ako ay natutong lumuhod. Matuto po tayong lumuhod umaga pa lang pagising. Matuto po tayong umiyak. Mga minamahal, pag hindi na po tayo umiyak, nakakatakot po. Iiyak po natin sa Panginoon kung ano yung mga papangangailanganin natin kasi siya po ang Diyos na naririnig po tayo. Hear our prayers. Kaya nga ang ating church ay Church of Answered Prayer. Kasi lahat ng panalangin natin ay tinugon na. Ang kailangan na lang natin ay maniwala. That He is enough. Lahat ng pangangailangan natin, lahat. Hindi, di ba naalala nyo doon na nag-aalala ka na hindi makakatapos yung anak mo? Tignan mo, lahat ng anak mo graduate na. Amen? Kaya yung mga nagpapaaral pa ng anak, makakatapos ng pag-aaral ang mga anak nyo. Kasi yun ang panalangin natin. Pastor, pinapanalangin tayo araw-araw dito yung Don't Watch kayong lahat.
na nag-aatin dito. Amen? Kaya kailangan lang po maniwala po tayo that He is enough for us. Ang nangyayari po minsan, kaya hindi po nagmamanifest yung mga ating pong dinideklara kasi nagda-doubt tayo, nag-worry. What if? What if pag dumating na si Lord? Ganda ka ba? Yun talaga dapat ang winuuri natin. What if? Pag bukas dumating na si Lord, may relasyon ka pa ba? Mas lalong natatabunan kasi ng mga pagsubok, natatabunan ng mga worry ang ating puso at isip. Pag natabunan na yun, anong nangyayari? Nag-worry na tayo at nawala na yung relasyon natin. Tayo ay nag-alala na at sa halip na mag-share tayo ng gospel, on fire tayo for God, ang nangyayari, tayo na ngayon ay discouraged. At nagda-doubt na tayo. Pagdating ng papunta ka sa church, magpapapray. Sa halip na ikaw ang mananalangin, ikaw ipapanalangin. Hallelujah! Totoo po yun, di ba? Dapat yun po yung ating palaging tutuunan. Kasi hindi relihiyon. Nandito ka dahil gusto mong inaalagaan tayo ng salita ng Diyos. Siya ang ating pastor, inalagaan ating spiritual life. Amen. Kaya masasabi mo sa ating pangatlong puntos ay stillness. Ikaw ay mananahimik ka. Pag ang isang bote o isang bagay na walang laman ay may ingay. Amen po ba? Pero pag ikaw ay may totoong relasyon sa isang tao, sa mga couple, sa mag-asawa, di ba kahit magkatabi lang kayo, kontento ka na, walang sinasabi. Nagkakaintindihan. Ganon din kay Lord. Amen, tahimik mo. Sabi mo, He make me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Amen. Talagang mananahimik ka. Papapahingahin ka. Aalagaan ka niya. Sabi niya, green pastures are still waters, are not just places, they are conditions of the heart when God is near. Kapag tayo malapit sa Panginoon, dinadala tayo sa kapayapaan at kapahingahan. Amen. So, uuwi ka ng bahay, tahimik. Amen. Mapayapa yung pamilya mo. Kasi alam mo na may relasyon ka sa Panginoon. At alam mo na malapit ka sa Panginoon. Kaya yung mga mag-anak mo, dadalhin mo sa kapayapaan at kapahingahan. Hindi sa mag-aaway-away ang pamilya. Amen? Kasi kung ikaw ang tunay na Kristiyano, ikaw ang magdadala ng pamilya mo. Ikaw ang mag-i-encourage, ikaw ang mananalangin. Hindi ikaw ang magdadala, ang problema na yun ay hindi dadami. Amen. Matatapos na doon, it will stop sa iyo pa lang. Kaya sa henerasyon natin, bilang mga Kristiyano na po tayo, yan po yung ating mission and vision to win souls and make disciples. Bakit? Kailangan nating magdala. Kasi para yung susunod na henerasyon, ma-stop na po yung curse ng corruption ng ating bansa. Ma-stop na ngayon pa lang. Kasi ang problema po ng tao at saka ng bansa ay hindi po yung corruption. Ang problema ay relasyon. Kasi po ang mga tao na yun ay madala sa Diyos. May isang tao, kahit isang tao lang, katulad ni Charlie Kirk, na nag-stand. Habang buhay yung impact. Madaming magiging Christian, maraming mababago ang buhay. Kasi ang pangako ng Diyos, hindi pa siya darating. Habang ang tao ay hindi pa nagbabago. Matagal pa pong darating ang Diyos. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinawag. Amen? Para mag-share ng gospel. Ang unang-una rito, alagaan natin ang relasyon natin sa Kanya. Pangalawa ay enough siya sa atin. At tayo ay may kapahingahan. Stillness tayo sa presensya niya. Amen? Pastor, God's spiritual and physical blessing. Ang pastor daw ay hindi lang spiritual, pero physical blessing po siya, provision. Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat sa kanyang bibigyan niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Lahat po na natatanggap nating provision ay galing sa Kanya. Siya po ang may-ari ng langit at lupa. At siya ang lumikha na sa atin. Kaya we are created in God's image. Nilikha niya tayo sa kawangis niya. Kaya hindi niya nga pinabayaan ang mga halaman, ang mga ibon.
ang mga isda. Ikaw pa kaya na anak ka ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos, kapatid. Sa hindi mauubos niyang kayamanan. Amen. Ang lahat ng kailangan natin ay binigay niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wala itong kinalaman sa trabaho mo, sa business, sa achievements mo, at saka skills. It has something to do with God. Kaya ang Panginoon po, siya po ang patuloy na nagsusupply. Amen? Kaya minsan, busy-busy po tayo sa trabaho, pero hindi tayo productive. Amen po ba? Kahit anong gawin mo. Diba, yung pagpagod na pagod ka, kahit anong gawin mo, pag ikaw ay inaantok, pag ikaw ay walang kapahingan, anong nangyari sa'yo? Wala kang nagagawa. Hindi natatapos yung labahan, mga magulang, mga nanay. Hindi natatapos yung gawa ang bahay. Pero ang gawin mo, magpuri ka muna, manalangin ka muna, lumuhod ka muna, umiyak ka muna. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Ako po minsan, pag halimbawa nag-aaral po ako, minsan talagang masakit yung ulo ko ginagawa, nagnanap muna ako ng 15 minutes saka uli ako mag-aaral. Para yung mind ko, yung presence of mind po nandun, pag nandun na po, nakapahinga ka, doon po ay marami na pong i-reveal sa iyo si Lord. Amen. Ito po ang salita na aking sinisir ngayon ay ito po dahil sa kapangyarihan na aking ginawa ng buong linggo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yun po, una, provision. Pangalawa po ay peace, kapayapaan. Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. So yun po, yung kapayapaan na to, tayo po ay binibigay po ito ng Panginoon sa atin, hindi po ito binibigay ng mundo. Amen. Kaya kanina sabi ko, pag tayo ay mayroon na po tayong kalituhan o worry, kailangan bumalik tayo sa Kanya. Kasi pag bumunta tayo sa mundo, lalo pa pong palalakihin yung problema. Hindi ka pupunta sa kapitbahay magmamarites. At sabihin mo yung problema mo. Kasi minsan po, pwede naman po mag-share ng problema. Pero minsan ang tao po, pag hindi niya, they are not in your shoes. Hindi po siya yung nasa paa mo. Hindi niya po maintindihan yon. At minsan po, especially tayo, iba-iba po yung pinanggalingan, iba-iba yung ating mga magulang. Diba? Bawat pamilya may kanya-kanyang kinalakihan. Amen? May kanya-kanya silang lifestyle. Diba? Lahat po ng pamilya dito, iba-iba po. Amen? May pamilya na lumaki ng mayaman, lumaki na mahirap, lumaki po na magalang, mabait, mayroon namang mapagbigay. Yan, ang mga kalma, palapakan natin sila, mapagbigay. Lahat kayo dito, lahat mapagbigay. Lahat po tayo may gift and talent, lahat tayo dito. Birang spiritual family, lahat lang po tayo mapagbigay. So yung gift na yon ay kailangan po nating i-manifest, ibibigay po natin yun na may kapayapaan. Hindi tayo ay may kapalit. Binigay po yung, kasi yun po ang gift ng Panginoon sa atin. Mayroon pong mga tao sa likod. Pasok po kayo. Praise God. Pasok po mga anak, pasok. Thank you, Jesus. Palapakan natin si Lord. Yun po yung kapayapaan na ibibigay ng mundo. Kaya kailangan po natin ng kapayapaan kasi pag tayo po ay naiintindihan natin yung kapwa natin, may relasyon tayo sa Kanya, alam mo na kung anong pinagdadaanan ng kapatid na yon. Hindi mo bibigyan pa ng problema. Hindi mo dadagdagan, hindi mo bibigyan pa ng martis, hindi mo ayunan. Ang ating pong ibibigay ay salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bigyan po natin sila ng John 14:27. Yun po. Yun pong ibibigay natin para magkaroon ng kapayapaan. Pag tayo may mga kapatiran na may naguguluhan, sabi ni, true peace is not the absence of trouble. It is the presence of my shepherd in my life. Amen. So, lahat naman po, hindi ibig sabihin na araw-araw may kapayapaan tayo. Yung kapayapaan po natin, hindi po ito lumalaki. Hindi po tayo, pag pumapalik na po tayo sa presensya ng ating pastol, ito po ay naiibsan. Amen. Alam niyo po na lahat to, mga minamahal, mga magulang, pag tayo po ay may problema, pag lumapit tayo sa Panginoon at pinanalangin natin, at lalapit po tayo sa mga tamang tao, mga minamahal. Amen? Halimbawa, may problema ka sa pera.
i-ooperan ka ng scam. Yung 1,000 mo maging 1,000,000. Tama ba yun? Kaya we need discernment. Amen. Tapos, naibigay mo na yung pera. Wala ka ng kapayapaan, naibigay mo na. Amen. So, kailangan po yung presensya ng Diyos. Kailangan iisipin mo, tama ba itong ginagawa ko? Amen. Kasi sa panahon ngayon, yung tao, easy money, easy life. Yung madaling buhay, gusto microwave life. Amen. Nauna, lalo na yung kabataan ngayon. Hindi naman lahat. Pag walang tunay na relasyon, ngayon na, ito na. Nauna, magjojowa na, di ba? Boyfriend na. Pero hindi makapaghintay hanggang matapos. Amen. Kaya marami pong mga kabataan ngayon, 13, 12, 14, hindi na po nakapagtapos. Amen. So, hindi pa po panahon. So, ang nangyayari po, pag wala po tayong kapayapaan, naghahanap tayo sa mundo. Di ba, bilang mga anak, lalo na yung mga ating mga kabataan, pupunta sa bar. Amen, wala dito nun. Amen. Yung iba, yung mga jeansy, di ba? Tapos mapapatrubol. Tapos uwi sa bahay. May problema ang magulang. Kaya tayo bilang mga anak na ng Diyos, may totoo tayong relasyon sa Diyos. Hindi natin ginagawa yon. Ang ginagawa natin sa halip na mapatrubol, tayo ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating eskwela, at ng ating community. Tayo yung magiging patotoo. Amen. So, kailangan po, napaka-importante na ikaw ay may relasyon, siya ay enough sa'yo, at saka ikaw may kapayapaan, may stillness ka sa Kanya. Dahil hindi po tayo magkakaroon ng satisfaction. Sabi dito, satisfaction, mga awit 107 verse 9. Mga nauhaw ay pinainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Amen. So, pag tayo po ay uhaw, amen. Di ba kailangan kanina ako nauhaw, uminom. So tayo ay masisiyahan. At pag tayo nagutom, kakain tayo at binubusog. Hindi lang po ito pagkain na physical. Napaka-importante din po ng spiritual. Katulad po ngayon, nagsishare po ako. Ito po ay spiritual food. Pag uwi po natin, kailangan natin matandaan kung ano ang shinare ko po. Finding rest. Unang-una nating pundos ay relasyon. Kailangan may malapit, matindi, malalim na relasyon tayo sa Diyos. Kailangan malaman natin na enough siya, sapat siya. Hindi tayo mag-worry kasi ang dami pong nangyari sa mundo ngayon. There's so much trouble ang mundo. Pero ikaw, pag nakita ka ng kapatid mo, ng mga kaibigan mo na napakatahimik mo, napakasaya mo, fresh na fresh ka, kapatid, wala kang problema. Mayroon naman. Pero, hindi halata. Tama si kapatid. Palakpakan si Lord. Kasi may pastol ka. Nandoon na nalaman mo na sino yung lalapitan mo. Amen? Kaya satisfied ka. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa sa buhay. Amen? Kung ikaw ay hanggang dito ka lang sa Pilipinas, hanggang dito ka lang. Kung dadaling ka nila sa ibang bansa. Amen? Kung kailangan nandito ka pa lang kumain na po tayo, kailangan magpahubog na po tayo, prepare na, magpaalaga na tayo ng ating spiritual na buhay. Kasi pag hindi po tayo naalagaan, tayo po ay parang asong gala. Alam mo yung asong gala po? Maraming galis. At kung ano-anong kinakain. Kailangan nakatalaga tayo sa isang sambahan, katulad nyo. Palakpakan ni Lord, dati si Lord sa mga buhay nyo. Nasa tamang bahay kayo. This is our spiritual home. You are in the right place at the right time. Amen. Di ba sino may alaga ditong aso? Pinapaliguan mo, ang bango-bango, tinatabi mo pa sa higaan. Amen. Gigisingin pa para kumain. Amen. Ganon din po tayo, inaalagaan po tayo ng ating pastol na ang Panginoong Hesus at mayroong tinalagang pastor sa atin na mag-aalaga sa atin. Amen. At may tinalagang magulang, mga magulang. Kaya magpakalalim po tayo sa relasyon sa Diyos. Pag dumating yung problema, alam mo na ang ibibigay mo. Sabi ko kanina sa provision, sa kapayapaan, ito naman satisfaction. Pag ang anak mo ay nagugutom na uhaw, painumin mo. Hindi lang physical na pagkain, hindi lang bigyan mo ng Sprite or Coke o ng hamburger. Pangaralan mo rin siya ng salita ng Diyos. Kaya bilang mga magulang, kayo ay kailangan nagbabasa ng Bible. Hallelujah!
Kasi kailangan po natin maibibigay spiritual na pagkain, hindi lang po physical. Kaya ang akala natin po ay, tayo po ay, pag nakakain na, ibusog na, maya-maya nagugutom ka na naman. Di ba? Bakit pagkatapos ng breakfast, may merienda at may lunch? Bakit po? Kasi gutom ka na naman, uhaw ka na naman, kailangan mo ng tubig, uhaw ka na naman. Gayon din po sa spiritual. Pag hindi na po tayo nagbabasa ng Biblia, nagdi-devotion, balik po uli kaagad tayo, mga minamahal. Hindi po tayo magpapatuloy. Amen? Kasi pag nagpatuloy tayong gutom at uhaw spiritually, tayo po ay magugutom at tayo ay magiging gala. Kung saan-saan ka napupunta, kukuha ka ng satisfaction sa mundo. Parang yung mga asong gala. At pagdating ng araw, magkakasakit ka. Kung ano na nang iisipin mo, ano nang ipapasok, nasa 24 hours tayong nasa cellphone, nasa TikTok, Instagram, lahat. Gagawin natin ang lahat para mapasaya tayo. Mapapasaya ba tayo ng mundo? No. Hindi tayo mapapasaya ng mundo. Kasi hindi po, kahit anong gawin po natin, mapapagod at mapapagod tayo, mga minamahal. Wala pong kapayapaan at kapahingahan sa mundo. Nakita malitang pera, nagtatago. Di ba? Ilang malitang pera ang dinala, ilang bilyon-bilyon, nagtatago. Bakit? Kasi hinahanap siya ng mga tao, di ba? Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, grabe, satisfy po tayo. Hallelujah. Tayo po ay may kapahingahan, tayo po ay nararanasan po natin ang presensya ng Diyos. Nararanasan natin ang kapahingahan. Amen. Kaya tayo, pag kumakain po tayo, halimbawa breakfast, lunch, and dinner, dapat, kung ano po yung kinakain natin 5 times a day, 5 times a day din po tayong mananalangin. Kasi spiritual food po yun. Amen. Kahit sabihin mo lang, hallelujah, hallelujah. Tuwing kakain ka, thank you Lord, thank you Lord. Magpapasalamat po tayo na tayo ay buhay pa kahit maraming problema, maraming pagsubok, at marami pa mga kapatid. Kaya itong topic na to ay inahanda lang tayo. Itong tinuturo, inahanda lang tayo ng Lord. Hindi pa tapos ang taon, sobra na po. Mula nung January, sobra na po yung ating naranasan. Pero mga minamahal, salamat sa iyo. Andito ka pa rin. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. So, nasa pang-apat na po tayo, transformation. Yun po yung rest po, ginawa ko pong acronym yun. Yung una, relationship. Pangalawa, enough. Pangatlo ay stillness. Pang-apat po ay transformation. Yun po yung acronym ng rest. Sabi dito sa Psalm 23 verse 3, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya ang tamang daan upang ang aking pangaralan ay ang kanyang pangalan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Mga minamahal, mula nang naging anak ka na ng Diyos, ang dami ng binago sa'yo. Binago sa akin. Amen? Kasi tayo po, bilang mga anak ng Diyos, may relasyon na, binabago tayo araw-araw. Kung ang pag-aaral po ay walang katapusan, ang pagbabago din ng buhay natin ay walang katapusan. At ang pagbabago din ng bansa natin ay walang katapusan. Amen? Kaya nga hindi tayo dito, temporary lang tayo sa mundo. Amen? Babalik tayo sa Diyos pagdating ng araw at doon ay wala nang problema. Ang gagawin natin doon, magpupuri at magpupuri. Ang sasabihin natin, O Jesus, ikaw lamang. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya manunumbalik agad tayo. Amen? We will be transformed from glory to glory. Papatnubayan niya tayo. He restores our soul. He brings us back from our wanderings when we go astray from Him. Pag tayo lumalayo, binabalik niya tayo. Amen? Parang yung mga anak nyo. Pag nawawala, hinahanap nyo. Amen? Pag may nawawala dito sa church. Amen? Nahanap kayo ni pastor, di ba? Ganon niya tayo inaalagaan. Amen? God correct us and bring us to repentance. Kinokorek tayo para tayo magsisimuli.
So yung ating pong correction is for the truth. Yung katotohanan po, binabalik tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos para yung ating pong kaluluwa ay ma-refresh. We're going to be refreshed again, ma-restore. Maprotektahan natin ang ating relasyon sa Diyos. Kaya kailangan po natin ng bagong kalakasan. He give us new strength. Sabi sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. So wala po tayong magagawa kung wala siya. So yung lakas po na ibabalik sa atin ay galing na po kay Lord at ang kapangyarihan at biyaya na nananahan sa pananampalataya natin upang magawa ang pinapagawa sa Kanya. So magagawa lang natin ang ating magagawa kung ang ating kalakasan ay galing kay Kristo Jesus. Hindi sa sarili nating gawa. Kahit anong gawin mo, magpakamatay pa po tayo, hindi natin magagawa ang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen. So lahat ng ito magagawa lang natin dahil siya ang nagbibigay ng lakas. So pag tayo ay binago, anong mangyayari sa una? Yung panunumbalik niya tayo. Ibabalik niya tayo sa dati nating kalagayan. Yung ating kalagayan dati ay hindi na, yung binago ka na. Amen. You are a new creation in Christ Jesus. Hindi na ikaw yon. Kaya yung kapitbahay mo nagtataka sa'yo, dati hindi ka nagbibigay ng ulam, ngayon nagbibigay ka na ng ulam. Hallelujah! Yung dati mong kaibigan, hindi mo siya pinapansin, ngayon pinapansin, nakatawa ka na. Kailangan share natin sila ng gospel. Nakita nila ang pagbabago sa'yo, kapatid. Amen. At nakita rin nila ang kalakasan mo na hindi galing sa'yo. Pinagpala ka na. Kapatid, bakit may bago kang kotse? Bakit nagpatayo ka ng bagong bahay? Amen. Bakit nakatapos na yung mga anak mo? Amen. Kahit hindi galing sa'yo, hindi mo angkinin yun. It is for the glory of God. Hindi mo aangkinin yung kalakasan na yun. Hallelujah. Ito ay ang kalakasan na binigay ng Diyos dahil galing ito sa relasyon mo, sa iyong pastol. Hallelujah, Jesus. Hindi galing sa atin mga minamahal. Kaya marami po, di ba yumaman na naging prideful na po. Di ba yung nagiging mayabang na. We must always put our feet in the ground. Ang paa natin palaging nasa lupa. Mga minamahal, pag pinagpapala tayo. Kasi lahat ng yun, bilang anak ka na ng Diyos, alam mo na hindi galing sa lakas mo yun. Hindi galing sa'yo, galing yun sa biyaya. As Roma 8:14, ang lahat ng ipinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Tayo iniakay niya sa magitan ng Espiritu ng Diyos sa tamang daan na umaayon sa kabanalan. Amen. So yung patnubay ng banal na Espiritu, yun po ang nagdadala sa atin, inaakay niya tayo pabalik para mabago sa magitan ng banal na Espiritu at madala tayo uli sa tamang daan. Lalo na sa kabanalan. At para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So lahat ng ating ginagawa sa buhay ay ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At lahat ng ito ay para sa kabanalan natin. Amen? Sa yung mga kabanalan natin ay hindi nanggagaling sa sarili nating gawa. Sabi, when the Lord is your shepherd, you will find rest. Amen. Una-una po ay relationship. Yung personal relationship natin ay nagiging close po tayo, malalim. Amen. He is enough for us. Everything you need. Lahat ng ating pangailangan ay na-provide na ng Lord. Amen. He will provide stillness even in the storm. Sa lahat ng mga pagsubok natin, amen, ay nandun na siya. Naalala niyo po yung mga alagad, di ba? Nandoon po sila sa bagyo, nasa laot, di ba binabagyo? Takot na takot sila. Pero nasaan si Jesus? Nagpapahinga sa dulo ng bangka. Natutulog pa. Amen? Kaya nakita po nila yung kapangyarihan ng Diyos. Doon po sila nabago. Sa mga minamahal, we need transformation po. You will find transformation in your life for His name's sake and His glory. Kaya lahat po ng pagbabago, mga minamahal, lahat na ginawa ng pagbabago, ng gagawin pang pagbabago sa buhay natin, tayo po ay may isang pastol. Kaya yung pastol na yon, inaalagaan po tayo.
binibigay ang ating pangangailangan. At tayo ay may kapapahingahan. At ang pagbabago ng ating buhay, magiging impact po tayo. Hindi lang sa sambahang ito. Kahit saan tayo pumunta, sa trabaho, sa school, sa kapitbahay, sa buong community, tayo ay magiging pagpapala. You will be blessed to become a blessing. Dahil si Yahweh ang ating pastol. Tayo po ay tumayo. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Damihin po natin ang presensya ng Diyos sa ating pagsamba. Awitin po natin ito ng buong puso. At ibigay natin ang the best na pagsamba sa umagang ito. Oh, Jesus. Ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Jesus, kaligayahan ko, kalakasan ko. Oh, Jesus, Lord, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, nagpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Jesus, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shaka talaga, shaka talaga. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoong Hesus, maraming salamat na Ikaw ang aming pastol. Ikaw ang aming kapahingahan, kagalakan at kapayapaan. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa iyong banal na salita. Salamat sa patuloy na relasyon namin sa iyo. Salamat na ilalagaan mo ito. Salamat na Ikaw ay sapat. At kami ay makapahingahan at kami po ay nababago at nababago ang aming mga buhay. Lord, para sa iyo lahat ito, Lord. Lord, this is all for your glory, O God. Kaya sa umagang ito, doon po sa mga tao po na hindi pa nakakilala sa Lord, lalo na po doon sa online, manalangin po tayo ng ganitong panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa tubusin ako sa aking mga kasalanan. Kaya sa umagang ito, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na buhay at tagapagligtas. Ay ikaw ay tinatanggap ko sa aking buhay. Panginoon, maraming salamat sa banal na Espiritu na patuloy na nag-guide sa akin. At mula ngayon, naniniwala ako ng ang aking buhay ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat. Marami ka pang gagawin sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, ikaw lamang po Panginoon ang tunay na Diyos sa aming mga buhay na patuloy, Lord, na mag-aalaga, Panginoon, na magpapala. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak. Lord, bless your children, O God. Pagpalain mo po sila ng iyong kapangahingahan, Lord, kapayapaan, Panginoon, at ng iyong biyaya, O God. Lord, kung ano man ang mga bitbit na panalangin nila sa umagang ito, Panginoon, Lord, ito po ay tinugon mo na because you are a God that answered prayer, O God. Hallelujah. Alam ko, mayroon po silang mga silent prayer request, Panginoon. Lord, ang mga prayer request na yon ay, alam mo na, Lord, alam mo na ang buhay ng mga anak mo, Panginoon. Kaya ngayon, amin po itong binibigay sa iyo. We surrender everything to you. Nilalagak namin ang aming buhay sa iyo. Binibigay namin. Patuloy kaming magpupuri anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran. Patuloy kaming maglilingkod, Panginoon, anuman ang nangyayari sa aming bansa, sa mundo, Panginoon. Lord, ikaw lang ang aming pastol. Sa iyo kami lalapit, Panginoon. Kaya tuwing lalapit kami, bibigyan mo kami ng bagong kalakasan, Panginoon. Lord, ikaw po ang magsasatisfy ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Kaya lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay ikaw lamang ang mapaparangalan. Jesus, we give you all the glory. We give you all the praise. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And all God's people say, Amen and Amen.